Makikita naman kung gaano kalakas si Mereoleona kapag naka-mana zone dahil makikitang hindi kinaya ng 5 elves na talunin siya ng ganun kasimple kahit nag-iisa lang siya. Napakalakas ng mana zone mga lords dahil maaaring i-funnel ang magic spell ng isang mage gamit ang mana zone upang madagdagan ang lakas ng magic spell at napapalaki pa nito ang saklaw ng magic. Ibig sabihin mga lords, kapag nag-cast ng magic spell ang isang mage sa loob ng mana zone ay mas lalo pa nitong napapalakas ang effect ng magic spell at lalo na kapag nag-unleash ito ng magic attacks dahil kaya niya itong pakawalan sa kahit saang direksyon sa loob ng zone. At heto na nga mga lords, Asta Katana Design, 6-Eye Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka-DTF printing yan mga lords kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lords. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Pwede rin gamitin ang mana zone pang depensa dahil nagagawa ng mage na mapatalas ang kanyang senses through mana zone kung mayroong mga pag-ataking papunta sa kanya dahil tumataas din kasi ang level ng mana skin at mana reinforcement ng isang mage kapag gumagamit ng mana zone. Katulad ng ginawa ni Julius noong umatake si Patole ng Light Sword Magic. Mabilis ang Light Sword Magic, kaya gamit ang mana zone ay nasense ni Julius ang mga paparating na light magic. Kaya nahuli niya ito gamit ang time magic. At napapahintulutan din ang isang mage na makatayo sa ere upang makagalaw sa gitna ng hangin. Kaya kung makikita nyo si Captain Yami sa laban niya kay Dante, gamit ang mana zone na itinuro sa kanya ni Mereoleona ay nakakatakbo siya sa gitna ng hangin. Isang factor dito kung bakit nagpapaturo si Captain Yami ng mana zone kay Mereoleona kahit nagagawa naman niya ito palagi. Ito ay dahil ginagamit niya ito sa kanyang katana upang mapalakas palalo ang kanyang Dark Clock Dimension / Equinox. Pinapalibutan ni Captain Yami ng mana ang kanyang katana sa halip sa paligid niya mismo. Ibig sabihin, nakafocus ang kanyang mana doon sa katana. Kaya sobrang lakas ng Dimension Slash ni Captain Yami. To the point na kahit napakalayo nito at hindi niya ito nakikita, ay nahahati pa rin niya ito. Kung kaya makikita nyo kapag gagamit ng mana zone si Mereoleona ay parang susunugin na niya ang kanyang buong katawan sa sobrang dami ng mana na kanyang ipinalabas. And I think ito yung disadvantage ng mana zone. Dahil kapag gagamit ang isang mage ng napakaraming mana in a short period of time, ay syempre mas madali silang manghina dahil inubos niya kaagad yung mana. Para ka lang nagbubuhat ng mabigat na bakal na inubos mo ang iyong lakas sa isang buhatan lamang. At kapag hindi ka athletic na tao, ay madali kang manghina. Oh my God! Wow! Kaya nangangailangan talaga ng maraming mana bago ito ma-acquire ng isang mage. So let's proceed to the next topic. Ito nga ay ang Zetten. Ang Zetten ay isang key advanced manipulation technique. Kung ang mana zone ay pagkontrol ng mana sa paligid, ang Zetten ay pagkontrol ng ki gamit ang kanilang sariling magic sa loob ng katawan upang i-concentrate sa bawat parte ng katawan na nagagamit sa pakikipaglaban tulad ng pagsuntok, pagsiko, tuhod at pagsipa at iba pa. Doon nila ito bibitawan upang makapag-create ng pagsabog o isang impact habang ginagawa ang pag-atake gamit ang physical na lakas. Kung ang mana zone ay nakafocus sa pagpapalakas ng magic, ang Zetten ay nakafocus ito sa mga pag-atake na nilalagyan ng Zetten upang mas lalo pa itong lalakas. It makes sense sa ginagawa ni Captain Yami sa paggamit niya ng mana zone na itinutuon niya lang sa kanyang katana. It's the same way how Zetten works. Hindi ko alam kung kaya bang gawin ni Captain Yami ang Zetten o baka matagal na niyang alam ang Zetten since bihasa siya sa paggamit ng ki simula noong una dahil siya ang nagturo kay Asta kung paano gamitin ang ki. Ang ki ay isa itong flow of life energy sa loob ng katawan. Kasama na dito ang mga tao, elves at mga demonyo. Naaapektuhan ang ki base sa emosyon ng tao, kaya kung makikita ninyo, nalalaman ni Asta at Yami kung ano ang emosyon ng kanilang kalaban. Kaya at the same time, nalalaman nila ang paggalaw at pag-atake ng kalaban.
Napaka-useful ng Ki mga lods dahil noong una nagagamit ito ni Asta pang depensa dahil nalalaman niya ang paggalaw at pag-atake ng kalaban. Base na rin ito sa emosyon ng kalaban ni Asta. Compare sa Mana Zone ay nangangailangan ito ng maraming mana sa buong paligid upang malaman ang mga paparating na pag-atake kapag nakapasok ito sa loob ng zone. Since hindi kailangan ng mana upang mapredict ang pag-atake ng kalaban, ay napakalaking advantage ng isang mage kapag marunong gumamit ng Ki like Captain Yami dahil matitipid niya ang kanyang mana. Isa pang advantage ng Zetten, kahit mga may mababang magic ay kaya makakagamit ng Zed Master ito ay magiging 5 to 10 times ang lakas ng pag-atake kapag ginagamitan ito ng Zetten. Dahil bawat pag-atake ay doon nakatuon ang Zetten kung saan ang pagsabog ng pag-atake. Ika nga ni Asta ay para siyang sinuntok ng 5 beses sa isang suntok lamang. Kaya masasabi ko talagang may advantage ang Zetten dahil hindi ito komplikadong gamitin unlike sa Mana Zone na halos ilalabas ang lahat ng mana in just short period of time. At napakalaking advantage kapag ang isang mage ay marunong gumamit ng Mana Zone at Zetten. At walang ibang unang makakagawa niyan kundi si Captain Yami lamang. At yun lang mga lods, salamat!